paborito ko. Kapansin-pansin ang tila usad pagong na proseso upang mapanagot ang mga nagnakaw sa Kabangbayan. Na nahuling nangupit ng sardinas ng diaper o kaya yung nagkakarakrus sa daan ay kaagad nakakasuhan at naipakukulong. Tama. Tapos sila nalantaran na ayaw pa rin ikulong. No? Mistulang magkaiba ang due process para sa makapangyarihan at mayaman at para sa ordinaryo at mahirap na Pilipino. Senador? Na maaaring di umano ay i-bend o baluktutin ang batas Kainis! na kaagad namang sinang-ayunan ng dating kalihim ng Department of Justice at ngayon ay Ombudsman. Kapansin-pansin ang mga alibay noon ng mga ahensya ng gobyerno kung bakit hindi nila makansela ang pasaporte ni Congressman Ko o kaya ay sa Pilipinas siyang mapauwi sa pamamagitan ng extradition sa pakikipagtulungan sa Interpol. Gayong tila naging napakadali naman para sa nasabi ring gobyerno na ipaaresto sa isang banyagang organisasyon ang International Criminal Court o ICC kung saan hindi kasapi ang Pilipinas ang dating Pangulo na hindi muna dumaan sa paglilitis sa Korte ng Pilipinas. Tama! Diba? Nahahalata tuloy. Masalata. Kaalyado o taga-suporta ng gobyerno ay pinoprotektahan. Ang policy motto ng kasalukuyang pamahalaan ay may kinikilingan, may pinoprotektahan, serbisyo para sa kaalyado lamang. Pal! Pal kayo! Justisya! Justisya! Ito po yung consequence. Pipila ka dyan. Justisya! Sa bayang ninakawan! Saan na hanggang bubong? Pero hanggang ngayon, walang nagugulong. Investigasyon, drama-drama. Hindi kami maghang, Hindi kami maghang! INC for transparency. INC for accountability! INC for justice kami! Justice, justice, not justice! Justice, justice, not justice! Sabi ko, this. Ayaw natin sa mga magpapakas na nabibilipin ng bagos. Maliwanag ang turo sa atin, hindi ba kalihirang ang katwiran pag pinapalugtong ang katarungan? Isigaw natin, do not bend the law! Do not bend the law! Do not bend the law! Ilantad, huwag itago! Ilantad! Huwag itago! Na hindi reliyon ang aming dadalhin. Ang sigaw namin pagbabago, ang sigaw namin hustisya.
hustisya, ang sigaw namin transparency, ang sigaw namin accountability, at ang sigaw nating lahat ay hustisya para sa bansang Pilipinas. Palakpakan natin ang ating mga sarili. This goes beyond religious lines. Nandito tayo ngayong gabi. Ikaw man ay Iglesia ni Cristo, ikaw man ay anumang grupo ng reliyon sa Pilipinas. This goes beyond religious lines dahil ang nakataya dito ang ating bansang Pilipinas. Dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino, bata pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Patid ko na nagda-drug siya. Oh my gosh! Dahil Pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gold pa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. oh my gosh! Pakasalan mo na si Lisa. Isip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Grabe yun. Pala silang mag-asawa. Aray ka! Na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Oh! Sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Umiyak na si Kamay. Itlog lang sa Kamay. Para po may lakas kayo sa pumubuli ni Vika. Balatan mo daw, Kamay. Kamay, pagbabalat ka na lang eh. Grabe naman to. Kamay, ikaw na daw mag-provide ng asin. Nilaan na lang daw po yung balat niya. Hindi pa nabubuksan ni Kamay eh. Tinatago niya pa. Gusto niya na yung nilimliman. Nilimliman daw para paano bumiyak. Kota ka na daw kay Kamay. Kamay ko. Wala! Magsusumpong na si Kamay. Mga mamay, ulat ako eh. No? Dapat ang babulit ko. May tubig pa dito.